Kababagsak lang ni Selena ng telepono na muli iyong tumunog. She picked up the phone and furiously snarled, "I will never come home. Let him die alone." She was so angry. She wanted to crush the phone nang sa gayon ay hindi na muling tumunog pa at hindi na rin siya matatawagan. Matagal na siyang nanahimik. Ngunit ngayon ay muli na namang ginugulo ng mga tauhan ng kanyang ama. "Go home to your father or else I will drag you home, brat." Bahagyang napapitlag si Selena na marinig ang malalim at maritonong boses na iyon. Bahagyang sumikdo ang kanyang dibdib. But she was so furious with her father that she could only accommodate hatred. Kung ano man na mahiwagang damdaming pinukaw ng boses na iyon, ay agad niyang itinaboy. "At magkano ibinayad ng papa sa'yo to convince me to come home?" Sarkastik kong tura niya habang mataas pa rin ang timbre ng boses. "I can pay you double than that, even in US dollars figure." She stressed the currency. "Just leave me in peace." Katatapos lamang niya makapag-usap sa assistant ng kanyang papa. And she said her strong conviction not to come home. Subalit makulit ang assistant ng kanyang ama at ang makaawa pa, sa sobrang inis, binagsakan niya ito ng telepono. Ang kausap niya kanina ay babae. Ngayon ay lalaki naman. At iba ang ginagamit na paraan nito. Kung ang babae kanina ay kulang na lamang ay lumuhod sa pagmamakaawa, umuwi lang siya. Ngayon ay napaka-arrogante ng lalaki. He was using the opposite tactic. Tinatakot siya nito. At ano ang palagay nito sa kanya? The then 17 years old helpless girl? Hindi na siya katulad ng dati. She has a stable life now. Malayo na ang kanyang narating after her mother's death. Sukat tuon ay bahagyang nilambungan ng kanyang mga mata. Subalit tinatagan niya ang kanyang dibdib. Ang tanging bagay na nakakapagpalambot sa kanya ang puso ay naging malungkot na kamatayan ng ina. The restaurant that she put up 2 years ago in Maui was doing pretty. She was not used living in luxury at ang perang naiwan sa kanya ng kanyang ina ay iningatan niya at ginamit sa tamang paraan. And the hard work she ventured in putting up the beach cirque, the name of her restaurant, which was inspired by the beautiful beaches in Hawaii, was paying off, and she was planning to put up her second branch soon. "Eat your dollars out, sweetheart." The voice was undeniably male. His teeth gritted, at malinaw yung narinig ni Selena sa kabilang linya. "Pack your things now, or I'll drag you home tomorrow," he said with full authority. Os, nag-isang linya ang kanyang mga kilay sa narinig. He sounded like a king, yet the endearment he used made a way inside her snub heart. But she threw that away sharply. Walang pwedeng makabasag sa matigas na niyang pader na inilagay sa pagitan ng sarili at sa lahat mga tao may kanalaman sa kanyang ama. "Oh, sweetheart," she spotty endearment spitefully. "You can die with my father." "We'll die together then," he hissed impatiently, cutting her off. The harshness in his voice made the hair in her nape stood. There was a sense of authority in his voice that was indeed kingly, and she was getting pissed off. Sino ang taong ito upang utusan siya sa isang bagay na hindi niya gagawin sa kanyang tanang buhay? Sumampa na siya sa punto ng kanyang ina at hindi niya babawiin ang sumpang iyon. Period. "Hey, who do you think you are? I'll break your neck if you continue resisting a dying man's wish." Mas lalo dagdagan ang galit at pagkaaburido sa boses nito. Napasinghap si Selena. Subalit hindi siya nagpadala sa sinabi nito. He can use only his money to buy his life. Buong pait niyang turan. And she won't die, so don't worry yourself too hard. She bit her lower lip to control her raging temper. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Selena sa kabilang linya. There was a silence for some time. She was groping for appropriate words, more cunning and bitter if he would throw her another statement again. "I'm giving you 48 hours to decide,"
he said in a flat voice. Give your father a ring within 48 hours and expect the worst if you resist. I'm serious. I'll drag you home if that's necessary, he said the threat solidly, and the line went dead. At napasingap si Selena sa narinig, and she could feel that whoever that caller was, ay kaya nitong gawin ng banta. Lalo siyang nagalit. She would bow to no one. Sa loob ng 10 taon, ay namuhay siyang nag-iisa at walang sino mang makakapagpabago pa ng isip niya. Even her father did not succeed in getting her forgiveness. Nagkibit siya ng balikat at malakas siya binagsak sa cradle ang telepono. Akala niya noon ay larawan ng isang masayang pagsasama ang kanyang mga magulang. They were living a happy life. Ang kanyang ama ay larawan ng isang mabuting asawa at ang kanyang mama, ang typical loving and caring mother and wife. Kapag weekend, ay palagi silang lumalabas. Hindi niya kailanman nakita nag-away ang kanyang mga magulang. At least, not in front of her. Until one night, when she was 17, nagising siya sa ingay na nanggagaling sa silid ng kanyang mga magulang. Pupungas-pungas siyang bumangon at tinungo ang master's bedroom. Habang papalapit, ay malinaw niyang naririnig ang pagkatalo ng mga ito. Nawala ang kanyang antok sa narinig. Walang hiya ka, Menandro. Pinagkatiwalaan kita. Subalit niloloko mo lang pala ako. At ang mismong sekretary mo pa ang kalaguyo mo? Ano ba, Isabel? Nag-uusap lamang kami ni Rhea na makita mo kami. Magkayakap kayong dalawa. Kitang-kita ng mga mata ko. Hiyaw pa nito. Matagal ko nang napapansin na ang bait mo sa iyong sekretarya. Iyon pala, ay matagal niyo na akong niloloko. Hindi totoo iyan. Sigaw naman ni Menandro. Sinungaling. Muntit nang lumundag sa kinatatayuan si Selena nang marinig ang nabasag na bagay. Mama! Kaagad siyang pumasok ng silid ng mga magulang. Kanina ay nag-aalangan pa siyang lumapit kahit pa nakabukas naman ang pinto. Nakita niya ang basag na lampshade sa sahig at ang kanyang mga magulang ay biglang natigilan nang siya makita. Selena. Si Isabel ang unang nakabawi at umiiyak na lumapit sa kanya at niyakap siya. Mama, umiiyak na ito niyang niyakap. She was a picture of a miserable wife. Galit ang mga matang pinukol niya ang kanyang ama. Miserableng napasuklay naman ng buhok si Menandro. Humihingi ng pangunawa ang mga mata nito. Umalis na tayo sa bahay na ito, anak. Isabel was sabing at masalong humigpit ang yakap sa kanya. Ma, Isabel, si Menandro na biglang napatayo mula sa pagkakaupo sa kama. Ayoko na makita ang pagbumukha mo. I can't bear to see you and your infidelity. Galit ang uso ni Isabel sa asawa. My God, hindi kita kailanman niloko, Isabel. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Selena. Pa, hayaan niyo muna po makapag-isip si Mama. Muli niyang binalingan ang kanyang umiiyak na ina. Sa silid ko muna kayo matulog ngayong gabi, Ma. Mahigpit ay yumakap ang kanyang ina kay Selena, umaamot ng lakas. Inalalayan niya ang kanyang ina habang tinatalunto nila ang kanyang silid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga oras na iyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon. Nag-away ang kanyang mga magulang. Sa loob ng kanyang silid, ay umiyak pa rin ang umiyak ang kanyang ina. Pilit itong inaalo, pero parang wala na siya sa tabi nito at patuloy lamang sa pagluha. Halos mag-uumaga na makatulugan nito ang pag-iyak. Inayos siya sa pagkakahiga ang ina at dala ng matinding antok ay nakatulog na rin siya. Tanghali na namagising si Selena, kinaumagahan. Buti naman at gising ka na, anak. Maligo ka na at mag-ayos. Aalis tayo. Pupungas-pungas. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Saan tayo pupunta, Ma? Inaantok pa niyang tanong. Hindi pa rin siya bumabangon sa kama. Sa Amerika. Bigla ang balik ng pangyayari sa kanya kagabi. Nagmulat siya ng mga mata at nakita. Nakabihis na ang ina. Namumugto ang mga mata nito. Tanda ng magdamag ng pag-iyak. Ang papa. Maagang umalis.
at nagtungo sa opisina. May napipintong strike daw ng mga manggagawa ngayong araw. At maganda pang ibinigay na dahilan. Alam ko, magkikita lamang sila ng kanyang kabit. Mapait itong turan. She groaned with dismay. Ma, baka nagkakamali ka lang. Isang matalim na sulyap ang pinukulito sa kanya. Nakita mismo ng dalawa kong mga mata ang kahayupang ginagawa nila si Lina. Pinigilan ko lamang ang aking sarili na gumawa ng eksena sa opisina. Hinintay ko makauwi ang ama mo. Subalit gabi na makauwi si Menandro. Oh, pakiramdam niya ay mabibiyak na ang kanyang ulo sa problemang kinakaharap ng kanyang mga magulang. Ang pamilyang akala niya ay huwaran. Heto, at nakaambang mawasak anumang oras. Alam ba ng papa na aalis tayo? Hindi niya dapat malaman. Ma, maligo ka na at mag-ayos. Mahaba ang biyahe natin. Pinalitong utos. Walang nagawa si Selena, kundi ang sundin ng utos ng kanyang ina. Noong araw ring iyon, ay lumipad sila ng Amerika. Isang buwan pa lamang sila roon na mapansin niya, nangangayayat ito at nalalalim na ang mga mata. At siya mismo ang nagdala rito sa hospital upang magpa-check up. At gayon na lamang ang kanyang pagkagimbal na ma-diagnose na may breast cancer ang kanyang ina at sa last stage na ang sakit. At 6 na buwan lang ang itatagal ito sa mundo. Sa murang edad ay hindi niya alam kung ano ang gagawin na matuklasan ang revelasyong iyon. Lalo pat nalaman niya, matagal na iyong alam ng kanyang ina at itinatago lamang. Alam ba ng papa? Nangihina niya ang tanong sa ina. Isang marahang iling ang sagot ito. Kailangan malaman niya ito. Mama, higit kailanman ay kailangan mo sa tabi mo si papa. Hindi ko kailangan ng ama mo. Ang kalinga ng isang manloloko. Selena, mapait itong turan. Okay, she raised her hand in defeat. But my father is entitled to know this. Lumapit siya sa misita na nasa tabi ng hospital bed kung saan nakapatong ang telepono at nagdial ng numero sa opisina ng ama. Pa, kabado ang aniya na marinig ang boses ng ama. Thanks God, tumawag ka anak. Kumusta na kayo ng mama mo? Malungkot itong turan. Pa, she swallowed the lump in her throat. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang sitwasyon ng kanyang ina. Kayo po, kumusta? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang narinig. Eto, hindi maganda ang lagay ng negosyo natin, iha. Maraming demands. Mga trabahador hindi kayang ibigay ng kumpanya sa panahon ngayon. Ganun ba? Nagapuhap siya ng tamang sasabihin kung paano ipagkatapat sa ama ang sakit ng asawa. Alam ko, galit pa rin sa akin si Isabel. Palagi na lang niya akong binabagsakan ng telepono. Nang bigla, may humalbot sa hawak niyang telepono. Si Isabel, na ngayon, ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ma, ako na magsasabi. Matatag nitong turan. Pakiramdam ni Selena ay nabunutan ng tinik ang kanyang lalamunan. Sandaling tumalikod si Isabel at ang humarap ito sa kanya ay maaliwalas sa mukha. Oo, si Isabel ito. Kumusta ka na, Menandro? Mataman niya ang pinagmasdan ang maaliwalas sa mukha ng kanyang ina habang kausap sa telepono ang kanyang ama. Hindi na ito nagsalita. Nakikinig lamang siya sa sinasabi ng nasa kabilang linya. May dapat kang malaman. Selena held her breath for a moment. Bumaba na sa sahig ang kanyang paningin. I'm dying, Isabel said almost in a whisper. Bahagya pang pumiyok ang boses. Selena sucked some oxygen. Pakiramdam niya ay hinugot ang lahat ng kanyang lakas sa katawan. Nalulupay-pay siya sa narinig. Her mother was dying. God, hindi niya matatanggap iyon. Ma, kagad din sinugod ang yakap ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang sandali, nabitawan nito ang telepono at hugyug ang mga balikat na niyakap siya. Yakap nila ang bawat isa habang umiiyak. Puno ng pangingimuspos ang kanyang puso. Her father can come home, Selena. Maya-maya ay tahimik nitong turan. Malaking problema ang kinakaharap ng kumpanya ngayon at hindi niya maiiwan iyon. I'm glad I have you.
Her voice was shaken, at maya-maya pa, she broke down in heavy sobs. Now, no one could make her go home to her father. Nakapangako na siya sa puntod ng kanyang ina. Kinamumuhian niya ang ama na hindi na siya babalik dito. Napagdadamutan niya ito ng pagmamahal, gaya ng ginawa nito sa asawa. Napaghihiganti niya ang sinapit ng kanyang ina.